Okay, anyway. So, manual transmission tayo. So, bakit manual? So, hindi yung kasama sa unit natin yung automatic. Pero, kapag medyo mahaba-haba pa at mabilis naman kayo, isisingit natin yung automatic transmission. Isisingit natin yan. Alright. So, manual transmission muna tayo. So, ano bang trabaho? Ako muna. Naman tayo magkwentuhan. Ako muna. So, ano bang trabaho ng transmission natin? So, bakit ba may transmission ng isang sasakyan? Shifting. Yeah, shifting. Kung sa shifting, so inaalam mo yung sasakyan mo na gumalaw ng paabante at saka patras. No? So, allow a vehicle to move forward and reverse positions. And also transfer the torque power. Ibig sabihin, yung higher the speed, higher the speed of the vehicle. Ibig sabihin, the more na tumataas yung gearings mo, mas tumataas yung bilis ng takbo ng kotse mo. Dahil yun sa transmission. Pero sa manual yun, kasi every time na nag-i-gearings ka eh. Pero pag automatic naman, every time na inapakan mo ng sagad yung gas pedal mo, mas tumataas yung high speed mo. Well, sir, also uphill if need to go in automatic. Sa automatic is meron tinatawag na letter L, no? Letter number D2. Yes, pwede rin. Kasi using gamit ng L, and na left D2 is for high uphill at saka downhill. So iba kasi ginagawa, kasi ang automatic, pag nilagay mo sa D4 yun, o letter D lang is also drive lang eh. Pero kapag uphill kasi ang automatic, sometimes nahihirapan siya, lalo na kung may sakay yung kotse mo. Kaya ang automatic, merong letter D, merong D2, merong letter L, iba letter S eh. So doon ginagamit ng uphill siya. Pero manual tayo. So ngayon, so yun daw yung trabaho ng transmission natin. Then, so syempre, yung transmission mo, like I said, na hindi nagtatrabaho yan mag-isa. Lagi yung tropa o grupo. So ito yung mga components niya. So meron tayong tinatawag na clutch pedal. No? Clutch pedal, kasama rito yung clutch master, kasama rito yung secondary slave. Tawag nila clutch, secondary clutch eh. So, pare-pares din naman yan. Yung secondary pa rin siya. So ito yung kinabit natin sa kulay blue. Yung primary naman, yung tinanggal kahapon sa kulay blue. No? So yung sa malalaman mo yung clutch master mo, is yung kung makikita mo yung clutch pedal mo, behind nun, nasa likod. No? Yun yung clutch master mo. So kailangan mo ng linkage cable. So linkage yung nakahawak sa shifter mo going to your transmission. Yung cable, kung tawagin nila. So, syempre yung transmission mo. Isama ko na rito. Kulang pala to. Isama ko na rito yung 3 important things ng transmission mo. Yung kasama rito yung tinatawag na pressure plate. Pressure plate. Tsaka, ano isa? Clutch lining. Clutch or clutch disc na tawagin. Ang tawag ng iba lining eh, clutch lining. Okay lang din naman. Pero clutch disc talaga yun. Then, tsaka release. Release. Tama ba ako sa release? Alright, so release bearing. So this is the important things ng manual transmission. Pero kasi ang automatic kasi, walang ganito eh. Ano bang meron sa tinatawag na automatic? Ito yung tinatawag nating torque. Converter. Alam yung torque converter? So ang automatic kasi, wala nitong tatlo. Pero ang automatic, gamit niya para may transfer ng power dun sa makina using a torque converter. Mamatanong kayo ang automatic wala pong tinatawag na lining. Pero meron siyang torque converter. No? Wala tayo dito na sample nun, pero dito sa YouTube meron, sa Google meron naman yan. Pero manual tayo, so ito tatlo importante. No? Ngayon, ito yung mga components na tinatawag na transmission mo. So hindi siya gumagana kapag wala itong mga to. Alright? Ngayon, meron tinatawag na iba't ibang uri ng transmission. Iba't ibang uri. No? O iba't ibang klase. So meron tayong tinatawag na rear drive. So meron din tayong front drive, meron tayong manual, tsaka automatic. Actually may CVT na ngayon eh. No? Yung variable transmission. Okay, so ang rear drive mo, ito rear drive transmission to. So bakit siya naging rear drive? Kasi ito yung tinatawag na meron kasamang pumok.
o differential. So, meron yung tinatawag na, ito yung nasa makina mo, meron yung tinatawag na propeller dito, then sa differential na, isipin ng rear drive, yung two wheel yung rear, yun yung gumagana. Basta rear drive. So kapag sinabi mo naman na front drive, hindi naman ganito yung transmission mo. Yung isa ay nasa likod, kung makikita niya, yung maliit. That's the front drive. Yes, yung maliit na transmission ng dalawa. So Kaya ito sir, front drive din yan. Ito, front drive. So baka siya naging front drive. Kasi yung differential niya, included na ron sa transmission mo. Kaya front drive yun. So ang gumagana ron, dalawang harapan lang. Ang kinisa lang ang gumagana talaga ron. Sumakasabay lang yung kabila. Kahit sa rear drive, isa lang. So meron dito yung 4x4, meron 2x4, yung mga something like that. So yun yung difference ng transmission natin ngayon. So meron front drive, meron rear drive, then meron din 4x4. Meron nga all drives yun. No, all drive. Kaya makikita mo yung transmission ng mga sasakyan, isang dalawa. Hindi lang ba nakakita na kayo nun? Yung isa rin sa gulong, 2 at 4. Tapos this the manual transmission, makasunod lang yun naman yan. Okay. Ngayon, kapag ayaw gumana ng transmission mo, ano unang matitignan? Siyempre mag-basic ka muna. Diba? Ganun, diba? Halimbawa, ayaw kumambyo. No? Pag ayaw kumambyo, simulan mo muna sa clutch pedal mo. Diba? Sometimes nagiging problema dyan yung height. Yung nagiging problema rito is yung mismo height ng pedal mo, yung taas. Kasi normally, 6 inches yan from the ground. Tinatawag natin kalahating ruler. Magmula doon sa flooring. Kasi pag ginapakan mo, kailangan may batak yun eh. Diba? Tsaka dapat yun may pressure. Kasi hydraulic kasi siya eh. Using fluid. Yan naging hydraulic siya. Okay. So dun pa lang, alam mo na agad kung bakit ayaw kumamon yung transmission mo. Kasi number one thing, huwag ka muna tumalon sa transmission mo. Tinan mo muna yung components niya at saka pinaka-basic ka muna. So, pag tingin mo sa pedal mo, okay naman, pero ayaw kumambyo. Tignan natin yung clutch master, baka singaw. Nangyari sa amin kapon yun. Pag binibleed mo, yung normally, kapag ang clutch pedal ay binilid mo, pag inapakan mo yun, doon i-release yung hangin, di ba? Okay. Then, isasara mo na yung bleeder screw mo, dapat yung pedal mo, aangat na yung pabalik. Ang nangyayari din sa kabila, hindi na nabalik. So, ibig sabihin nun, may singaw yung clutch master mo. May singaw yun, gano'n. Or kung hindi man sa clutch master mo, sa mismong linya mo. May linya kasi yung tinatawag na clutch natin, yung system, yan talaga yan. Okay, secondary slide, nagparte tayo nito. Nagparte tayo, nakabit-i-beer node. Then yung linkage cable mo, sinilitin natin yan kasi ito man nagkakaproblema tayo. Then the transmission, halimbawa, itong mga to, ay okay naman, pero bakit ayaw pa rin kumambyo? Kung alam mo, nandito yung problema mo. Malapit ko na padinalaan to sa kulay blue. Itong tatlo. Kasi ang kutog ko, pag okay yung clutch master natin doon, malamang dito na tayo pupunta. Pressure. Sige, inisa-isa natin yung problema. Kasi pagkakabag tumalon dito, baka dito pa lang tapos na problema mo eh. Ganun nagkakaroon ng problema kasi hanggang time, yung ibang mekaniko, yung iba lang naman, hindi naman nila lahat. Kasi ginagawa, pinasabi nila kagad na doon ang problema, pero hindi niya pa nakita yung tinatawag na components. Kasi hindi niya alam yung tinatawag na mga bahagi na tinatawag ng sistema ng transmission mo. Diba? Kaya gano'n, mahirap mag-judge ka. Kasi ang isang trabaho ng mekaniko, or isa sa pinakamahirap sa mekanik, yung judgment mo. Diba? Bakit? Baka akala mo mali. Yung pala, tingin mo, tama na pala. Yung pala, hindi pala. Yung mga gano'n, may mga gano'n senaryo sa mekanik eh. Kaya ang mahirap sa atin yung paghatol. No? Kaya importante, alam mo yung tinatawag na components. Napaka-importante niyan. No? Kasi para alam mo kagad kung sino yung pagbibintangan mo na hindi mo, kasi ang nangyayari, nagbibintang tayo na hindi naman pala sira. Halimbawa, siyempre may mga ganang senaryo. Yung owner, siyempre, hindi naman po rin may kotse yan eh. Alam mo, may pera na. Hindi naman lahat na may kotse, may pera eh. Diba? Iba, saktuhan lang rin eh. Kapag bibili mo ng PC, hindi naman pala yun ang sira. Diba? Yung ibang mga shop sir. Yung iba, kasi nga, hindi tinatawag na, kasi ang mekaniko, hindi naman 100% correct yan. Meron pa rin may ilang percent pa rin na may doubt pa rin yan, may supply pa rin. So, kaya hanggat maaari, bago ka humakatol, make sure na tama na yung sinasabi mo. O na-diagnose mo na ng maigi. Yun yung pinang-mahirap sa atin. Ay, ikaw siya nagkakamali nyo. Diba? Pero alam ko na yung pasigod-sigod ng sistema, pero nagkakamali pa rin. No? Okay. Alright.
So, ito yung tinatawag na manual transmissions. Now, ngayon, kung magpapalit ka ng tinatawag na, o magbababa ka ng transmissions, make sure, kung magpapalit ka ng isa, palitan mo na lahat. Huwag ka magpapalit ng isa lang. Halimbawa, nag-isip ng owner. No? Ang gusto ni owner, yung papalitan is class disc lang. Normally mo kasi napuputput eh. Diba yung class disc mo? So, ginagawa ni owner, dahil mahal nga yung set, ang pinipili yung sira lang. Pero hindi nila alam, humihina na yung pressure plate mo. No? Humihina na yan. O, kaya mas maganda, palitan mo na rin ang release bearing mo. Kaya kung meron kayong magagawa, o meron kayong gagawin na isa lang yung gustong palitan ng may-ari, pwede mong ituloy, pero gawa mo ng waiver. Ako kasi ganun eh. Kasi dito tuloy ko to, pero baka bumalik ka isang buwan after, one month, dito. Pagkalipas ng isang buwan, ibalikan mo ako kasi may problema na naman yung cable mo. Diba? Kasi di hanggat maaari, ito kasi ito yung naka-importante. Actually, kulang pa nga ito, yung tinatawag pa na pilot bearing ko eh. Opo, sir. Diba? Pilot Flywheel. bearing. Yun yung nakakabit doon sa mismo flywheel mo. Diba? So, hanggat maaari, pinapalitan din to. No? Pero make sure, tinan mo muna to. Kasi maingay to pag tumatakbo ang unit mo. Okay. Kasi kunwari, okay silang lahat. Okay yung mga components natin. O, diyan ka tsaka ngayon tumalo sa tinatawag na transmission mo. Ito tayo. Aklasin natin. No? So, ang nangyayari sa transmission, okay. This is the manual transmission. So, ito, pag binabaklas to, normally, ang sinira nito, is either, halimbawa, nagiging cost nito is yung dumudulas. Halimbawa, nakapremera ka. Pag-abante mo, tumatalo ng neutral. Katulad yan, sir. May mga gano'n. Halimbawa, nakapremera ka. Ayaw, nakapremera, tumatakbo, kabilang bumibitaw. O kaya naman, pag tumatakbo ka ng tricera, kailangan naman ng tutukurin mo ng kamay mo para naka-stay ng tricera. Yung mga gano'n. No? O, ang problema mo rin, ito na. Ngayon, paano mo naman malalaman na lusot na ang isang kotse mo? Lusot na? Ano ba ibig sabihin ng lusot na? Wala nang batak. Wala nang power. Ibig sabihin, tumatakbo na lang yung kotse mo, kahit anong lalim ng gas pedal mo, hindi pa rin tumatakbo ng more than 60 to 70 km. Kasi wala nang power. So, ibig sabihin, yung either kung condition yung makina mo, baka ang problema mo, lusot na yung lining mo. Ngayon, paano mo malalaman na lusot na yung lining mo? Simple lang. So, kalsuan mo yung kotse mo. No? Kalso. Then, i-handbrake mo. Then, i-cambio mo sa pinakamataas. Halimbawa, cambio mo yung 5 speed. Ito tinta mo. Tapos, tinta mo din, dahan-dahan mong i-release yung clutch mo na walang tulong ng gas pedal. Kaya ka na, diba, pag nag-drive tayo, may tulong ng konti, bago angat. O mag-drive ka. Pero kung hindi, kung susubukan mo lang yung lining mo kung lusot na, make sure na slow, dahan-dahan mo lang siyang iangat. Dapat mamamatay yun kasi walang tulong ng gas pedal mo eh. Pero kapag inaangat mo ng pulley, hindi pa rin namatay yung makina mo, meaning lusot na yun. Lusot na yung clutch mo. Kasi bakit? Wala na silbi yung clutch mo. Di ba normally pag inangat mo ng dahan-dahan, mamamatay pa rin yun. Kasi walang tulong ng gas pedal mo. Tama ba? Opo. Yun yung reason kung bakit yun yung pinakamadaling paraan para malaman mo na lusot na yung lining ng kotse mo. Yun ang pinaka-importante. No? Okay. Tapos, bakit madalas na napuputput ng tinatawag na lining? Lalo na yung mga driver na clutch rider. Kahit traffic, naka-clutch pa rin. Ayaw lang ilagay sa neutral. So, yun ang nagiging problema. Okay, babasin natin. So, ang una mong gagawin is alisin mo muna yung tinatawag na, dito lang ang tama ito kasi iba kasi dito tayo magsimula ka. Iba kasi yan eh. No? Okay. So, simulan ko muna sa extension housing. Ito. Okay. So, extension housing. Saan natin ang tool syempre. Normally, number 14 pero wala na pala. Number 14, no? Ang gawin mo, alisin na natin to. This is the extension housing. Wala nang bolt pero dapat meron. No? Then alisin natin yung oil pan. Number 12. Alisin natin.
reverse. Di pala, pero alam ko nandito lang yung nakakalat lang yan, no? So, ibig sabihin, itong transmission na to, 5-speed to. No? So, meron tayong 4 gear sa loob. Ito yung 5th gear nasa ibabaw. Kulang na rin eh. Kulang na. Alisin na natin to. Okay. Ipakikita ko na lang kung paano yung pagkakasunod-sunod ng gearings natin doon sa loob. Yung primera hanggang kwarta, kasi yung quinta nasa labas. Okay, so yung sini wala nang challenge masyado to. Okay, so alisin ko muna yung tinatawag na counter gear. This is the counter gear. Alisin ko muna para makita nyo ha. Okay, so higa ko muna to. Alisin ko muna yung counter gear. Tanggalin ko muna yung input shock. No, input shock muna para magunat natin yung counter gear. Okay, so this is the input shock. Dito nakaupo yung lining mo, yung pressure plate, dito nakatungtong sa kanya. No? Okay, so tanggalin natin yung tinatawag na lock pin. So meron siyang pin sa loob. Tatlo. Actually may ball bearing to dito eh. Wala na rin laman. No, para mapurot mo yung tinatawag na shift rail, kailangan mo alasin yung lock pin sa loob. Tatlo. Tanggalin mo muna. Parang wala na rin. Wala na rin. Isa. Wala na rin. Script ko dito. Okay. Okay, wala na rin. Ito yung shift rail. No? Ito naman yung another shift rail. Okay. Tatlo. Then next yung counter gear. Alisin natin. Okay. Masyado matigas. So, lumalaban pa eh. Alisin ko muna yung bearing ng counter gear para maluwag-luwag yung galawan natin. Bangat po. Sarap. Okay. Sarap. Bawal to ha. Ginagawa lang to kapag wala yung may-ari. Ito po. Di ba? Kaya punta ka sa opisina, bayaran mo raw muna. O sige pa, pakot mo na yung babayaran mo sa opisina. Touch it or. Okay. This is the bearing. Pag tinanggal mo ang bearing, pinapalitan na ito kagad. Kasi napalo na ito eh. Pinapalitan na yan, SOP yan. No? Kaya tanggalin natin yung counter gear. Ito yung counter gear, alisin yung shafting. May bearing to, wala na rin pala. No? Actually may bearing kasama to. Kaya lang wala na rin. Alright. Next. Okay, so nalaglag na rin pala yung port gear niya. This is the port gear. This is the input shaft. Ito naman yung port gear mo. With synchronizer ring. Ganun ko muna. Alisin natin to para maluwag. Alisin ko rin. Ilipat ko siya dito. Ito yung pesa. Hindi ito yung tools ko. Diba mo natin pagsamahin. Para hindi tayo mahirapan mamaya. Okay. Next. Naglaga na. So, pupunutin ko na ngayon yung pinaka-gearings natin. So, para mangyari yon, kailangan natin alisin yung circlip doon sa ibabaw. Kasi bubunutin natin to. So, tanggalin ko muna yung shifter.
ito yung shifting part niya. No? Dalawa yan. Tatlo, yung kalahati. Para sa reverse. Napwersa. No? Hindi ibalik, pero mali yung position. Ito yung mahirap pag binalik mo na hindi mo alam eh. Nagkakaroon ng problema. Kaya nahihirapan yung magkatagal ng sunod eh. Ayan, mali kasi yung pwesto niya. Okay, so hindi na siya matatanggal. Hanggang tinalis. Okay, so alisin natin to. So kailangan ko ng tulong. Vice pa. Hawakan mo lang to. Kasi pag ibubuka ko yung circlip, mahuhulog kasi ito pag walang humawak. So make sure na mayroong taga-hawak. Kasi ibubuka ko yung circlip, ilayin ko kahit. Kaya ito lang ako. Bearing ito lang natin. Baliktad kasi yung bearing. Dapat hindi sa ibabaw siya incident, masyado siyang nakalubog. Baliktad. Okay. Kasi yung kabit ng bearing nila, nakaganito. Andito yung circlip mo eh. Pero mali dapat ang kabit niya, nakaganito. Para sa ibabaw lang yung lock mo. Nakamali na kagad to. Okay. Next. Tanggal na siya. Purutin na natin. Housing ng transmission mo. No? Right. Kaya, Filter. kung magtatanggal ka na nga, magpapalit ka na lang sa transmission mo, mayroon oil pan yan, ito yun. Tatanggalin mo lang to, matidrain na yan. Diba? Ngayon, saan ka maglalagay? So, yung mga naglalagay ka, may tinatawag na filler plug. Ito naman yun. Nag-iisa lang yung malaking tornilyo doon sa transmission mo. Kaya hindi ka maliligaw ron. So, pa nasa gilid, doon ka magre-refill, sa ilalim, doon ka mag-drain. Hindi pwede magkabaliktad dyan. Ngayon, ang transmission mo, kapag nakapag-reverse position ka, may sensor to. Kaya umiilaw ng kulay puti doon sa likuran. Diba may mga gano'n? So, ito yan. Ito na eh. So, meron na ganyan, may wire yun. Dalawa, napapunta sa likod, galing sa push to. So kapag nagre-reverse ka, umiilaw ng kulay puti, yung ilaw sa likod. Dahil yon dito. Okay? So pag nagre-reverse ka, ay umiilaw, dalawa lang yan, is either yung push mo, or ito. No? Baba ko muna para malawan. Okay. Ito yung key-rings natin. So, wala natin palang lock to. Daming kulang. No? Okay, so tanggalin ko muna. Tanggalin ko muna circlip. Pakuha yung kulay blue flies dyan.
Yan. Pag pinasin mo ba, bumubo ka. Yan. Ito yung circle plier. Wala nang ipin, sir. Ginagamit ito kapag magtatanggal ka ng circle. Wala na. Wala nang ipin. Okay, natanggal. Natanggal. Circle it. No? Tanggalin ko muna. Wala na rin yung spacer sa ibabaw. Tanggalin ko na rin ito. Yan yung third gear. Ito. Ito yung fourth gear. Ito. Okay? So ito yung first gear mo. Ito yung second gear mo. Alisin natin. Tanggalin ko muna. Babalik na rin ko lang. Okay. Tinakta ko kasi matigas. Normally tumugot lang ito eh. Ito yung bushing mo. Ito yung first gear mo. Ito yung tinatawag na needle bearing or roller bearing tawag nila eh. No? Ito yung synchronizer ring. Ito yung tinatawag natin clutch lead. Ito na yung ito yung second gear. Okay, tingnan natin. Ito yung output shock. Ito yung first gear mo. Ito yung second gear. Ito yung third. Ito yung fourth. Yung fifth gear wala na. Pero yung fifth gear mo at saka yung fourth, same lang size. Kasi pasilin mo, kung may mga naka-port 5 speed dito, yung takbo ng port mo at saka fifth mo, same ng speed. Kasi same ng laki. Diba? Okay. Di wala silang difference, sir, sa Wala silang speed. difference. Ibig sabihin, nagbibigay lang ng more power. Kasi pag 4 ka, mabibiting ka na eh. So, magpa-5 ka ngayon. So, pag nag-5 ka, medyo nabibiting ka, ang ginagawa ng iba, konting bomba, balik ng 4. Ah, okay. Nabalik nito ang 5. Okay. So, bibira ang 6 speed. Mga high-end unit lang na 6. Okay. So, this is the first gear. Second gear, third, fourth, and the fifth nawawala. Missing. Palagyan natin na fourth speed lang ito. So, kapag every time na may gearings, mayroon tinatawag na synchronizer ring. Kung ilan yung speed mo, ganun din yung synchronizer ring mo. No, sa transmission, yung mga synchronizer ring, unang masisira. Napupudpud. Kasi ano lang yan, tansulang yan, sa napupudpud yan. No? So, ang trabaho nito, pinag-iisa niya yung tinatawag nating cambio. So, tawag nila rito, synchro mesh eh. So, ibig sabihin pag nag-engage ka, alright, so ganito nangyayari. Kunwari lang, magkakambyo ka. So, primera to segunda. So, si primera meron, segunda meron. Okay, sige tayo. Mas malaking ipin sa malaking bearing siya. Okay. So, this is the primera, segunda. In between yan, meron tinatawag na clutch lead. Ito yan. Baka siya yung tumutulong para magcambio ka. Pasok ko muna ha. Lagay ko muna rito para hindi ka nahirapan. Sa segunda, kasama niyan lagi, ito, itinan ko yung operation para makita nyo lang nangyayari sa loob. Dahil lalagyan ko yung primera. So, ganito position yan. So, ngayon, nakaupo rito, yung tinatawag na shifting fork mo. Ito. So, nakaupo yan dito. Ngayon, yung shift rail mo, nakahook yan dito. Tama? Ngayon, nung nakahook yan dito, shift rail mo, yung extension housing mo, shifting lever mo, nakahook naman yan dito. No, ibig sabihin, magkakakonect kasi yan eh. So, every time na kumakambyo, hindi ko lang nakikita yung gumagalaw sa loob. Sir. So, nakahawak yan dito. Nakapasok yan. So, kapag magpiprimera ka, ihilahin yung primera. So, pag ini segunda, tercera, kwarta, quinta, then the reverse position. Dahil yun, sa extension na rail mo, at hinihila yan dito. No? So, ngayon, kapag hinila na shift rail mo, itong shifting fork mo, aangat yung cambio mo. Let's say, kunwari, primera, papatakan niya papunta
dito. Yan. No? Ngayon, para mag-stay yan dyan dahil yan sa synchronizer ring mo. So kung walang ring, malamang kakalas yung cambio mo doon sa Primera mo. So ito yung dahilan kung bakit dumudulas yung cambio mo. Halimbawa, Primera, bumibitaw ka agad pag mabante ka na. O siya yun dito. No? Ito yung napuputpot. Bakit nasisira to? Pupot-put sir. Kasi ano? Yung lack of lubrication. No? Ibig sabihin, pinapalitan din ng gearings po ito. Hindi lang yung makina mo. No? So tuwing kailan ka dapat nagpapalit ng langis doon sa transmission mo? Ilang kilometeran? 5,000. Ito, 40 to 60,000 kilometeran. Ay. 40 to 60,000 kilometeran. So pinakamaliit 40, pinakamalaki mo 60. No? Pero I highly recommend in between. Andiyan ha, yung langis po ang buhay ng mga bakaw dun sa loob. So every time na iniingatan mo yung langis mo, mas iingatan ka rin ang kotse mo. Kasi pag pinabayaan mo ang kotse mo, anong nangyari? Patay kayong dalawa. Oo, matay kayong dalawa. At saka lalaki yung gastos mo. No, mas lalaki yung gastos mo. So ganun na nangyayari, kaya tinatawag niya synchromesh eh. No? Okay, so ito yung synchronizer mo na tumutulong kumapit doon sa gearings mo. Depende yan doon sa cam yung gagamit mo. Tanggalin mo na. Ngayon, kailangan natin ng tagging. No? So, bakit kailangan ng tagging pa dito? Kakapraso lang naman ito. No? Importante na kilala mo yung mga pyesa na ginagalaw mo. Hindi ka tulad ng iba dyan, one night stand, hindi mo kilala. So yung mga ganun. Ginagalaw na. So ibig sabihin, ginagalaw mo siya, hindi mo siya kilala. Kailangan pag ginagalaw mo siya, kilala mo siya. Diba? Diba? Ganun talaga nangyayari. So you need to know, ano yung pangalan ng bawat ginagalaw mo, ay ginagalaw mo. Binabaklas mo. Diba totoo yun? Okay, simulan natin sa gearings natin. Malikot ka ng malikot, di mo kalala ah. Ito muna, pagsama-samahin na lang muna natin para isang baksangan lang tayo. Okay. Alisin natin ito. Dito. Okay. Ito na ito. Ano na, oil pan, deport na natin ito. No? Okay. Simulan mo sa first gear. Hanapin mo kagad yung pinakamalaki. So, saan pinakamalaki? Ito. Wala namang ibang malaki. Ito lang. So, this is the first gear. Bakit first gear yung malaki? Kasi hindi mo kapag pahon, tsaka pahon, laging first gear yung ginagamit mo. Every time na mag-up-ing gas. Kasi mas malakas yung batak nito. Malaki. Yes, kaya lang, pag mahaba ka naman naka-primera, kasi parang gano'n yung kotse mo. So, sobrang lakas niya. Ginagamit lang talaga to. Kaya nga primera first one. Initial lang siya ginagamit. Ibig sabihin, ginagamit lang siya pang buwelo. No, kapag nakabuwelo ka na, ibabalik mo ng number to yan eh. Diba? So, gano'n yan. No, kaya may number series. Okay. Parang sa bike. Number 1, primera. Next, susunod dito yung pinakamaliit. Not pinakamaliit, susunod sa kanya na maliit. No? So, hanapin natin. This one. Secondary. O second gear. So, 1, 2, then third. Siyempre, maliit na. Ito na yun. Ito. Yung number 4, laging kasama yan ng input shop mo. Ito yung number 4. So, dito yung input shop. Itong hawak ko, input shop. Then, yung itong gearings mo, number 4 to. So kaya pag hindi ka malilito, pag sinabi, asan yung fourth gear dyan? Hanapin mo agad yung input shop mo, laging magkasama yon. Di ba? Parang espada lang yun. Okay. Alright, so meron tayong 1, 2, 3, and 4 speed, o 4 gear. Ngayon, in between dyan, laging may tinatawag na slip and hub. No, ano ba yung slip and hub? Doon nakahawak yung shifting fork mo. O, this dash, slip and hub yung nasa gitna, slip yung nasa labas. So ito yan, in between. So 1 and 2, meron laging slip and hub. Ito yan, 1 and 2, in between niya ay slip and hub. So 3 and 4, same din, meron hub, then meron din siyang slip. Ito. In between yan. So siyempre dapat, lagi may kapares yan. So meron tinatawag na synchronizer ring, then synchronizer ring. Kasi kung wala yan, hindi yan kakapit dito. No? Hindi kakambyo ka, pero kailangan mo tukuran yung kamay ng shifter mo, lever mo, para nakakambyo yung kotse mo. So that's why, kailangan mo ng synchronizer ring. Alright, so ganda lang yan. No? Ngayon,
Ito naman yung tinatawag na counter gear. No? Okay. So, ibig sabihin ng counter gear, dyan dumadaan yung power ng 1 to 4. Kasi bakit? Kasi number 1 ganito. Number 2 ganito. So, ayan pwesto sa loob niyan. So, yung number 3, baliktad. Then, nakaganito. Kasama niya yung number 4. Nakaganito yan. Ayan. Ayan. Ganito yung tsura niyan. Nasa gitna. Okay. Then, imagine nyo na lang na magkakasama ha. Okay. I-ano nyo na lang. Shadow na lang. Then, nakaganito yung counter gear mo. Nakaganyan yung counter gear mo. Ibig sabihin, ito yung papunta sa makina mo. So, ibig sabihin yung number 1 mo, hindi yan pwede tumagos dito. Kailangan yung dumaan doon sa counter gear. Yung power, pinapatawid gamit yung counter gear, papunta yan dito. Papunta rin sa makina mo. So, ibig sabihin nun, counter gear, baliktad yung ikot nito. So, kung ito yung counter, kabila, clockwise yung kabila. Ibig sabihin, opposite direction sila. So, power ng number 1, tatawid dito, so tatakbo yan dito. So, number 2, same. Kaya nga ito, kung malaki yung primera mo, malamang maliit yan dito. Counter nga eh. No? So, kung malaki number 1 mo, maliit dito yan. Number 2 mo, ito, number 3, number 4, ito reverse mo. Kung kinta, may bukod dyan. So, nakabukod yung counter mo. Ha? Ibang kinta sir, di ba nasa likod na? Likod, yung iba likod, iba ibabaw, iba kasama ng reverse. Yung reverse lang ang walang kasamang synchronizer ring ha. Synchronizer ring. Okay, question. Any question? Bago ko buuin? Anong common na nasisira dyan, sir? Synchronizer ring, ball bearing, tsaka oil seal niya. So, may oil seal din to. Sakto dito. Ito, may oil seal to eh. Ito. So, going to the differential. Ito, oil seal. Yan yung mga common. No? Oil seal. Ano ba ba? Ito, may oil seal din to. Yung mga gasket, no? Normally, yun yung nasisira. Bearing. Yan. Yan yung mga sirain. Magkano mag-repair ng ganyan, sir? Madali, mag-repair, mahal mag-repair kasi ipo-pull down mo ang transmission. Yun ang nagpapamahal na yung pagbaba. Pero yung pesa, mura lang eh. Magkano lang bearing? Mga 280, 380, meron man. Since iba yung single nestle. No, hindi. Iba-iba. Depende sa laki. Depende sa laki. Kung maliit, syempre, maliit yung gear mo, maliit na synchronizer mo. Ngayon, yung bawat slip and hub, may tinatawag na bangka-bangka ah. Baka magkakita. Ito kasi yung number, itong 3 and 4 wala na eh. Ito. Ang naiwan sa 3 and 4 na slip and hub, yung lock lang niya, spring na lang niya. No? Pero yung number 1 and 2 na hub, meron pa siya. Pakita ko lang sa inyo yung bangka-bangka ah. Tawag nila bangka-bangka eh. Pero kilak talaga tawag ba? No, ito. Yan. So, ito yung bangka-bangka. Ito. Hindi ko lang nakikita nyo. Ito yung bangka-bangka. Ayan. So, tatlo yan. Kasi tatlo yung butas. Yung bangka-bangka. Ito. Ito yung lock niya. Ngayon, kung ibabalik mo siya, kabit mo muna yung slip and hub. Pag kaya, balik ka rin mo lang. Okay. Alright. Next, ay kakabit mo yung bangka o yung kilak. Tandaan na, baliktad. So, yung parang kuba, ano kasi yan eh, ganyan. Hindi ko na makikita nyo. So, dalawa sa taas baba, isa dun sa gitna sa likod. So, yung likod, yung nakasandal dito. Uupo ko yung likod, tatapat ko lang dito. Tatlo yan, ganon. Kasi bakit kailangan ganon? Yung lock mo, dito kumakapit yan eh. No? Kung wala to, hindi, wala kakapitan yung mismong lock mo. Diba? So, upo ko na siya. Okay, so ilagay ko na yung lock. So, i-hook ko lang to doon sa bangka-bangka. Ilala ko lang to. So, para hindi ka mahirapan, gumamit ka ng flat screw mo. Okay. Tipid ka ng konti. Alright. Next, sa kabila naman. So, take note kung magkakabit ka ng pinaka-lock niya, yung spring,
kung dito yung pinaka-open, dapat sa kabila, naka-close na yon. No? Sa kabila ka naman. Next, dito ka naman. Alright. So, okay na siya. Nakakabit na siya. Okay. So, isalpa ko na. Question. Baka may mga tanong pa. Sorry, come again? Gear ba, kita, parang yung fourth gear, may kasamang parang maliit na siya. Synchronizer shop. Yes, meron. Hindi, yung fifth gear, ito wala. Nakapasok yan dito. Sa ibabaw. Nasa ibabaw siya. No? Ang nakabukod lang is yung counter gear ng fifth gear mo. Pero different transmission, different position ha. Kasi merong fifth gear nakatabi ng reverse. Pero ito kasi yung fifth gear nito, nasa ibabaw ng transmission mo. Kasi nakabukod siya. No, ngayon kung bubuuin natin siya, so buuin mo muna yung mga kailangan like yung slip and hub, tapos na yung bangka. No, ito kasi wala na. Okay, so buuin ko na siya. Synchronizer para dito. So okay na ako. So bubuuin ko na siya. So una ko ikakabit, ito yung output shock, this is the output shock, this is the input shock. No? So sa output shock, ang una mo ikakabit lagi is yung second gear mo, yung segunda mo. Okay, so where's the second gear? Yung pangalawa dun sa maliit. Malaki sa pangalawa sa malaki. Tama ba? Okay. Tama. Okay, so ito yung malaki. Ito yung sumunod sa kanya. Malamang ito yung second gear ko. Alright, so salpa ko na yun dito. Alright. Kasama lagi yung synchronizer mo. Tandaan ha, laging may synchronizer rin. Okay, next. Don't forget na dapat in between ng gearings mo, laging merong slip and hub. Okay, so, ganito ang salpak ha. Hindi siya pwedeng ganito. Lalo hindi pwedeng pa ganito. Ganito. Okay, salpak ko na nakaganito. Kasi bakit? Kailangan ako ganito. Nandito nakatapat sa counter gear mo, this is the reverse. Nakatapat yan dito. So kung baliktad yan, malamang wala kang reverse. Walang gearing na... Yes, walang kakapitan yung gearings mo ng reverse. Okay, next. Salpa ko na yan. Dito. Next, salpa ko to. So kailangan lumapat yan dito. Kasi yung bangka-bangka mo, uupo yan doon sa bunganga na synchronizer ring mo. Okay? Tingnan natin. Paupuin natin yan doon. Ayan. Tingnan natin. Yun. Nakita niya, bumaba. Kasi dito umupo na siya. Pasok. Ganito pag umupo, pasok. Okay. Ganito yun. Baon. Alright, next. Primera nga tayo. First gear. So, pwede mo paghiwalayin yung synchronizer. O pwede mo unahin to. O pwede mo na ikasa ng magkasabay. Walang problema yan. Basta make sure lang na nakaganito. Hindi rin siya pwede pag ganito. At lang hindi pwede. Okay, ganito. Salpa ko na to. Kailangan tumapat yan dun sa kailangan tapat. Ayan. Pasok. Okay? Next. Yung roller bearing mo. Saan na yan? Ito. Ano ba? Okay, ito nga. Alright. Sasalpa ko lang yan. Ang mali, ito pala. Ito. Kasi hindi kasya eh. Okay, kasi itong isa ay para yan dito. Okay, so yung hinahanap ko kanina pa. Nawala, nandito pala. Okay, roller bearing. Then next is bushing mo. Ha? Kasalpa ko lang yan dito. Okay. Medyo, wait lang. Lagyan natin ng konting. Ay, yung oiler, yung kulay green pa. Yung kulay green. Singer. Yan, yan. Okay. Dumihan natin para madumihan yung mga kamay nyo. Sayang naman yung pagiging mekaniko nyo kung hindi madudumihan nyo. Okay. Di ba masarap? Masarap kaya? Hindi. Masarap pag madulas. Hindi. Kayo, gusto ko. Yan, okay. Ay, ilalagay ko lang dito. Then, papasok ko lang yan. Tigas pa rin. Okay, tulitin natin. Hindi kaya. Okay. Alright. Yan. Wala na. Ayos na.
Ayos na. Ay, baka Tama na, pakalabasan. Tama na, pakalabasan. Okay na, smooth na siya. Dahil yun sa tulong ng lubrication. Ano yung Okay. ginagamit na lubricant, sir? Singer Oil, WD-40? No. Singer sa... Teka, itong singer oil, lagayin lang to. Itong singer ito, nagkakamali sa makina to. Ang makina yun ang patay. Hindi, ano to? Hindi singer. Yung brand ko. Hindi. Kung ano yung oil na ginagamit mo rito, pwede kang tumigil ng konti ron, tsaka may pahit sa kanya. Pero normally ito, bago ito ikabit, pinapaliguan ko ng langis. Bago may kabit. Okay. Pero yung gear mo, yung gear para sa kanya. O teka, baka magkamali kayo rito ha. Yung gear na ginagamit dito, hindi mo pwedeng ilagay doon sa makina mo. Yung makina mo naman na langis, hindi mo siya pwedeng ilagay dito. Bakit? Bakit hindi pwede? Pares naman langis siya. Iba kasi yung lapot sir. Yes, yung viscosity, yung thickness mo, yung kapal. Now, ilang viscosity ba required doon sa transmission mo? 90. 110 pataas yung mga heavy na yun. No, 90 lang, standard yung 90. No? Kasi lahat ng makina may tinatawag na viscosity, yung thickness, yung kapal, yung lapot. No? Kasi yung itong gearings, oil ng gearings mo, dapat dito is mas malapot, mas makapal. Diba? Then kung makina, lalagay mo sa makina yon, may hirapan umikot yung makina mo. Bakit masyadong makapal, masyadong may hirapan gumulong. But anyway, basta wag mong gamitin yung langis ng makina mo dito. Okay, next. Ano na next natin? Ano ba? Okay. Ano na? Eto na. Anong oil yan, sir? Gear oil ba tawag nun? Gear oil, transmission oil, high point oil, high point gear oil, anything pwede. Ras. Pero hindi. Ang gagamitin mo syempre, pang transmission. Nasabi mo na pabili nga pong oil pang transmission ko, manual. Kasi iba yung langis pang automatic, iba yung langis pang manual. No? Iba rin yung pang CVT na langis ha, baka magkamali ka ng salpa. No? Kasi merong automatic na CVT, nilagyan ng automatic na, yung ano ba yung tinatawag na transmission natin ng araw? Yung araw ba yung nakasanayan natin transmission na automatic? Hindi pwede yun ha, may langis na pang CVT mismo. No? Tama ba? Meron? Sa inyo meron ah. Grabe taga friends to. Okay. Pareho lang ba ng engine oil yan, sir? Di ba makiba viscosity nun pag winter tsaka yung ano? Yes, kaya nga may tinatawag na recommended oil sa bawat vehicle mo. So ano ba yung recommended na oil para sa'yo? Halimbawa, si Honda. Let's say kunwari si Honda na modelo. Okay ako sa 1030. Ibang modelo ah. Sa transmission oil, ganun din yung rating, sir? No, 90. Depende. Mamaya Honda mong modelo, gamit ng CVT na. Hindi, may winter tsaka may Wala, wala. ano lang yan, Isang one viscosity lang. monograde Ano lang. yung tawag ng monograde lang. Okay. May viscosity lang. Ibig sabihin lapot lang. May lapot. Okay, salpa ko na itong bearing. So, tandaan ha, ang pagkapit ng bearing, yung tinatawag na lock, dapat nakataas. Hindi yan pwedeng nasa baba. Kasi wala. Kasi mahihirapan ka mag-lock o mahihirapan ka magtanggal ko sa wallet. So, ganito. No? So, pupuin mo lang yan dito. Ayan. Kunti pa. So, kung papaluin mo, gumamit ka ng mallet. Tapos, pag may tapat sa gitna, mahanap ka ng medyo matibay-tibay na pwesto. Ha? Patuloy natin paikot. Ayan, okay na yan, lumapit na. Nararamdaman mo naman yun eh. Matigas na. No? Kung papalo ka ng mga metal parts sa loob ng makina o internal parts, huwag kang gagamit ng metal o metal hammer, kung parang huwag yung Tor, gamitin mo lagi yung mallet. Or kung wala ka ng mga tinatawag na rubber mallet, dalawa yung martilyo mo, huwag yung handle ang gamitin mo, saka mapaluin, pag ganon. Huwag mo i-direct sa metal to. Ha? Huwag na wag. Kaya pag nainis ka sa kasama mo, ayaw tumulong. Ganon. Pwede yun. Ito yung hindi natulong. Ito hindi natulong. Alam mo na. Alam mo na. Okay, next. Wala. Alright. So nakabit ko na yung 1 and 2. Then third na tayo. So saan yung third? Ito. Ay, ito pala. So number 3, gear. Pataob ha. Pataob. Hindi siya pwedeng.
Then next, spacer. May spacer dito yan. Ito. No, spacer. Ano yan? Ito. Nilalagay yan. Ito. Ayan. Right? Next, yung slip and hub. Ito. Yung slip and hub, kung makikita mo, yung hub may bukol. Sa ilalim, wala. Kasi pag inupo mo yung hub, ay yung hub mo ng pag ganito, kasi yung circlip mo, nakatapat sa kanya. Ngayon, kung iuupo mo yan ng baliktad, masyado nang malayo sa mismo stopper niya. No? Ibig sabihin, iuupo mo yung hub mo, dapat laging nakalabas yung bukol mo. The next, yung tapered ng sleeve mo. Yung tapered ba tawag yan? Yung ganon? Okay, so ganito, hindi siya pwedeng pag ganito. Dapat always nakaganon. Kasi pag kinabit mo kasi ito nakaganon eh. So, uupo yan sa counter mo, tatama yan. Kung baliktad dyan, mag-uupugan ng dalawa. So, pag counter kasi nakaganyan na medyo nakalutang ng counter. Okay? So, unahin ko yung half. Labas yung bukol, yung tapered na kataas, uupo ko lang yan. Yan. So, ilapit ko may bangka, kabit mo, then yung lock niya kabit mo. Yung sa kamay papasok, kasama na synchronizer, iuupo mo lang yan. Pag ganito. Okay? Then, next ko na yung lock, circlip niya. Alright. Pero ingatan nyo ha. Kasi pag inanon mo to, kasi wala ng bangka, pag ginanya mo, baka mahulog. Kasi walang bangka. So, alalayan muna natin. Ilabas ko muna to ha. Kasi baka mahulog. Pero normally, dapat nakakabit na to. Kapag kinabit mo siya, dito. Tanggalin ko muna siya. Ngayon, ipapasok ko na siya dito. Ha? Okay, may kulang. Okay, sige, pasok ko na. So kapag ipapasok ko siya, kasama na dapat yung tinatawag na shifting lever mo. Shifting port mo. Tandaan na, dalawa lang yung shifting port mo. Yung position niya, lagi, yung bukol sa taas. Hindi pwedeng nakaganito. So, ibig sabihin, kung ito yung taas mo, dapat nakaganito siya. Tandaan na, yung bukol nakatapat dito. Kasi bakit? Hindi yan magtatama mamaya pag nag-lock na tayo sa circlip mo. Dito. Kasi mayroon yung lock pin dito na tumatama naman dito. So, kung baliktad to, kahit anong mangyari, hindi yan magtatama. Okay? So, unahin ko na to. Then, dalawa yan. So, isa rito, isa para dito, at isa para dito. So, yung maliit, malamang, kung hindi nagkasya rito, malamang dito na yan. Kasi hindi yan papasok dito, kahit anong mangyari. Kasi maliit lang yung port here. So, ibig sabihin dito yan. Isasabay ko na to. No? So, unahin ko muna to. Ipapasok ko siya dito. Tanggalin ko nga muna to. Tanggalin ko muna ha, parang hindi mahirapan mga na yan. So, tanggalin ko lang muna itong isa. Wait lang ha. Parang hindi mahirapan mama, nahirapan.
tayo. Okay. Salpo ko to, ha? Iniangat ko na to. Bata. Bubuka ko ulit yung circlip para makapasok siya. Wait lang. Yan, okay. Kaya natin ito naman mga... Bultok eh. Ilayin mo tayo. Ilayin mo. Ilayin mo ka. Ayaw ano ko pa. Ano ko lang? Ayan na, pasok na, pasok na. Sige pa. Ayan na, okay na. Ayan na. Nakalak na, okay na. Next, fourth gear. Sincronized. Okay. Okay, nakakabit na. Alright, next. Itong hub, kabit natin. So, iskakabit ko na itong tawag dito, shifting port, shift port. Kakabit ko rito. Yung isa kakabit ko naman dito. Dalawa lang shifting fork nito. Tatlo bale. Tatlo. Okay. So, nakakabit na. Okay na? So, nakakabit na siya. Alright. Nakakabit na siya. Next, ikakabit ko na to. Ito. Ito yung sa reverse niya eh. Ganito. Ayan. Ipapasok ko na siya dito. Lalangisan ko lang para matulas. Alright. Dapat ba? Sakto.
Kamaya. Mala. Kamaya. Sapa. Talo. Naku. Ayan, ayan. Hindi makakamit ka lang. Okay. Okay na? Okay. Mamaya pag hindi nabalik to ha. So ikakabit ko na yung bearing tsaka tong counter gear. Iupo ko lang yan dito. Sir, paano nalalaman kung tama yung mali yung nakabit? Mamaya, hindi mo makakambi ah. Ah. Napalo. Ayan, umipit. Tanggalin ko ulit ha, wait lang. Umipit. Lalabas. Sige, pasok. Para? Yun, semento. Okay, pakabit na to. Sige. Ang sentro. Ang sentro. Wala. Wala na? Wala ito. Sige, siyempre. Ano ba?
marami nagkakamali ha. Tandaan ha. Ang setup ng shift rail mo, yung malaki yung mahaba sa gitna. No? Yung maliit nasa kanan. Yung isa ay nandito sa kaliwa. Nakaganyan. Oh, kailangan ganito yung position mo. Gagawa ka ng isang kahon. Yung kahon. Okay, tandaan ha. Ganyan. Tapos yung parang mga kanal-kanal, dapat nakaharap yan dito. Yung kanal-kanal. Sorry, nakaharap dito sa labas. Baliktarin natin. Ito pala yung sa kabila. Sorry, mali. Ganyan pala. Ito rito. Tapos ikaw dito. At saka dito. So, ibig sabihin, ito nakaganyan yan. Dito, nakaharap. Nakaharap dito. Pero yung mga kanal-kanal mo, yes, nasa labas. Kasi meron yung ball bearing na inuupuan. Diyan nakaupo pala yung ball bearing. So, ayan. Unahin ko muna yung gitna, yung pinakamalaki. Pero nakaharap dito. So, ito nga mahaba, nakakapit siya doon sa port gear mo na shifting port. Tandaan ha, yung maliit doon sa baba, ito nakakapit. Pero yung nasa ibabaw, hahawiin mo na yan doon sa dulo. Tandaan, may butas yan dito. 3. No? Yung 3 and 4 dito. 1 and 2 dito. Reverse na tsaka kinta na dito eh. So, 1 and 2 muna, ay 3 and 4 sa baba, sa gitna. So, yung first 1 and 2, hahawiin ko papunta rito. Ito, narinig nyo? So, binilid ko siya rito. Naunahin ko muna to. Sa gitna, itatapat ko siya dun sa baba. Maliit, 3 and 4. So, kailangan pumasok siya. Ano nga sila? Pasok na. Alright, so nakapasok na ako. So, ito, nakaharap dito. Pumasok dito? Alright, so lagyan ng lock pin yun. Next. Ito. Nakaharap yung kanal doon sa kabila. Ay tatapat ko rito. Then ikakabit ko naman sa 1 and 2. Ito. Pasok? Paano? Ito. Paano? Ano ito? Yan. Ikaw. Okay. Yan na. Next. Ito next. Ayan. Ayan na. So, ito pwesto niya na. Nakaharap dito. Pero yung kanal nakaharap dito. Baka magkamali kayo ha. Alright. Mali bearing lang. Interlock yung mahaba eh, parang capsule. Interlock yun, loob. Pero labas, ball bearing, ibabaw, dito. Alright, next. Counter gear na ako. Eh, kakabit ko to, kasama no bearing. Lalagay ko yan, dito. Next, ito. Yung lock dapat laging nasa ibabaw. Okay, next ito. Oh, sorry, mali. Mali. Dapat nakapasok yung nakapasok to. Grabe, kinamay ko lang ngayon. Okay. So, tanggalin ko ulit.
isasabay pala dapat tong counter shop mo. Pag ganito. Na? Unahin, sabayin ko na. Ayan. Okay, next to. Okay na yan. Wala namang tip gear. Okay, so okay na. Buo na siya. No? Ngayon, ito. Para makapasok yan, ito. Hindi ko lang kung makikita nyo. Nakikita ba? Kita sir. Yung parang nakaganon, dapat nakapasok dito. Yung gumagalaw. Dila-dila. Yung dila. Ha? So, dapat nakapasok yan dito. Tanggalin ko muna. Number 10. Yan pala yun. Actually, pasok na eh. Ang problema, walang lock eh. Pasok ka, boy. Pumasok ka. Okay. Kaya pumasok kasi ito. Ito nakasagad. Wait, wait. Yan. Yung mga times sir na pagbago yung bearing, hirap ipasok, di ba? Anong ginagawa mo sir? Hindi. Pag yan yung lubricant mo, okay na yun. So, ang mangyayari, papasok lang to. Okay, pasok lang to. After nyan, ilalagay itong bearing, then salpak na natin to. No? Oo nga. Question? Any question? Okay, salpak ko na. Alright, salpak.
Ito, hindi mo makakambyo kasi wala nga interlock. Wala yung lock. Paano kulita, sir? Parang makikita. Anong tamang torque niya, sir, pag mga bolt Wala, niya? pag mga ganito, wala. Wala. Wala yan. Para buuin natin. Okay. Okay na tayo? Eh, dapat dito ha. Gusto ko tagging to ha. O kaya ano, kaya hindi tagging, short lang na maayos. Nice. Hubad lahat, tapos balik. Ito na. Any questions? Wala na? Okay na tayo.